Sa layuning maaresto at mapanagot dito sa Pilipinas sa mga may kinakaharap na matinding kaso, patuloy na kumikilos ang pamahalaan para maibalik sila sa bansa. Isa na sa pamamagitan ng kanselasyon ng kanilang Philippine passport. May visa man ito o wala, sabi ng Bureau of Immigration, hindi pa rin malabong makapagpalipat-lipat ng bansa mga wanted na individual sa pamamagitan ng international passport. Si Criza Lopez para sa report. Mula sa mga kaso ni Alice Guo hanggang sa mainit na problema ng Pilipinas sa isyu ng korupsyon, tila naging paulit-ulit na ang pangyayari na kalalabas ng Pilipinas ang mga itinuturong sospek, paraan para makaiwas sa mga alegasyon at katanungan na nagiging dahilan ng delay sa investigasyon. Ngunit sa kabila ng kanselasyon ng mga pasaporte ng mga sospek sa isyu, hindi pa rin natitiyak ng Bureau of Immigration ang kakayahan ng pamahalaan na pigilan ang mga ito sa paglabas. Giit ni Immigration spokesperson Dana Sandoval, maaari pa ring magpalipat-lipat ng bansa ang sospek kahit pa kansilado na ang Philippine passport nito. Iyan ay sa pamamagitan ng paggamit ng international passport. Isa ng halimbawa ang kaso ni Cassandra Ong na hindi pa makumpirma ng Bureau of Immigration kung tunay na nakalabas na ng bansa si Ong matapos siyang palayain ng Kongreso dahil sa transition from 19th to 20th Congress. Ngunit ayon kay Sandoval, walang bansa ang maaaring tumanggap sa kanya dahil kinumpiska na ng gobyerno ng Pilipinas ang Philippine passport nito. Walang bansa na tatanggap sa kanya if she doesn't have a passport. I mean, I'm just talking about our knowledge as immigration. I can't really answer about her case because she's a Filipino, so she's not under our jurisdiction. But talking about how immigration works worldwide, if she doesn't have a passport, she won't be able to transfer from one country to another. Tinitignan na ng immigration ang posibilidad na may ibang passport at ibang pangalan pa ang gamit ni Cassandra at iba pang individual katulad ni Saldico na sangkot sa flood control corruption. If, that could be a possibility. If she had a different passport, then maybe she would be able to transfer from one country to another. But what I recall is her Philippine passport was confiscated by an agency before. Ngunit binigyang halaga ni Sandoval ang pag-i-issue ng mga warrant of arrest. Giit niya na dahil sa pag-iral ng warrant of arrest, madaling maaaresto at makipag-ugnayan sa mga international organization para maaresto ang isang sangkot sa kaso dahil itinuturing na silang pugante sa kabila pa ito ng pagkakaroon ng iba pang passport. Let's not forget, if there is a warrant of arrest against her, kahit ano pang passport ang hawak niyan, wanted criminal na siya, considered fugitive from justice na siya. And through the warrant of arrest that will be coordinated by our law enforcement to Interpol, sa gitna ng pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control project, isa ang pangalan ni Saldico sa pinakamainit na personalidad na dapat humarap sa investigasyon at ilan din sa mga umano'y kasabwat niya ang nakalabas na ng Pilipinas. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.